There's a story about two people who walk in the forest and are suddenly confronted by a grizzly bear charging at them. One of them begins to run away. The other asks him, "Why are you running? Don't you know you can't outrun a grizzly bear?" And the man running turns around and he says, "I don't have to outrun the bear. I have to outrun you." That's the attitude, I think, of some in the West. They think that they can run away from the grizzly bear of terrorism and leave a few countries behind to be gobbled up by it. But in fact, no one can outrun it. The only thing you can do with this phenomenon is to turn around, squarely face it, confront it, and defeat it. And you can only do that together. Sa bawat krisis sa Middle East, isang leader ang paulit-ulit na nasa sentro ng desisyon. Si Benjamin Netanyahu. Isang pinuno na tila hindi kailanman umaatras, lalo na pagdating sa mga kaaway ng Israel. Pero bakit? Ano ang nagtutulak sa kanya na makipaglaban hanggang sa huli? Yan ang aalamin natin sa bidyong ito. Kung mahilig ka sa mga content tungkol sa history, baka pwedeng mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell bilang suporta at para updated ka na rin tuwing may bago akong video. Upang mas maintindihan ang mga aksyon ng Israel at lalo na si Benjamin Netanyahu, kailangan nating balikan ang kanilang kasaysayan. Hindi lang dekada, kundi libu-libong taon na. Ang kwento ng mga Hudyo ay hindi simpleng kwento ng isang bansa. Ito ay isang kwento ng paulit-ulit na pag-uusig. Sa iba't ibang bahagi ng Europa sa loob ng maraming siglo, sila ay naging target ng diskriminasyon, karahasan at pagpapaalis. Paulit-ulit silang nawalan ng tahanan. Paulit-ulit silang nagsimulang muli. Pero ang pinakamadilim na bahagi ng lahat, dumating noong World War II. Sa ilalim ng pamumuno ni Adolf Hitler, isinagawa ang Holocaust. Isang sistematikong pagpaslang na kumitil ng humigit kumulang 6 na milyong Hudyo. Sa mga lugar tulad ng Auschwitz concentration camp, hindi lang buhay ang nawala, pati dignidad, pamilya at kinabukasan. At ang masakit na katotohanan, maraming bansa ang huli ng kumilos o hindi talaga kumilos. Kaya pagkatapos ng digmaan, may isang ideyang tumatak ng malalim sa kamalayan ng mga Hudyo, ang never again. Ibig sabihin, hindi na sila papayag na mangyari ulit yun. Hindi na sila aasa sa ibang bansa para ipagtanggol sila. Noong 1948, naitatag ang Israel. Para sa marami, ito ang katuparan ng matagal ng pangarap, isang sariling bansa. Pero halos kasabay ng kapanganakan nito, ang digmaan. Agad itong sinalakay ng mga karating bansa, ang isang bagong tatag na estado na pilitang lumaban para lang mabuhay. At doon nagsimula ang realidad ng Israel, isang bansang laging handa sa laban. Pero para maging patas, mahalagang makita rin ang kabilang panig. Para sa maraming Arabong bansa at sa mga Palestino, ang pagkakatatag ng Israel noong 1948 ay hindi simpleng kapanganakan ng isang bansa, kundi pagkawala ng sarili nilang lupain. Mula sa mga unang digmaan hanggang sa Yom Kippur War, isang bagay ang paulit-ulit na pinapatunayan. Ang kaligtasan ng Israel ay hindi sigurado at kailangan itong ipaglaban araw-araw. At dito lumaki si Benjamin Netanyahu sa isang kapaligiran kung saan ang digmaan ay hindi balita, kundi realidad. Ipinanganak noong 1949 sa Tel Aviv, si Benjamin Netanyahu ay lumaki sa isang bansang bagong tatag pa lamang. Isang bansang napapalibutan ng mga kaaway at halos walang pahinga sa tensyon at digmaan. Ang kanyang ama si Benjamin Netanyahu ay hindi lamang isang historian. Isa rin siyang matibay na tagapagtanggol ng ideolohiyang Zionism. Ang ideolohiyang nagsusulong ng pagkakaroon ng sariling bayan ng mga Hudyo sa lupain ng Israel ngayon. Sa murang edad pa lamang, itinanim na sa isip ni Netanyahu ang isang ideya. Ang kaligtasan ng Israel ay hindi garantisado. Ito ay ipinaglalaban. Lumaki siya sa pagitan ng dalawang mundo, ang Israel na puno ng alitan at ang United States kung saan siya nag-aral at nagkaroon ng exposure sa Western politics at media. Ngunit kahit nasa Amerika, hindi siya nakalayo sa anino ng digmaan. Noong teenager na siya, sumali siya sa isa sa pinaka-elite at pinakalihim na unit ng militar ng Israel, ang Sayeret Matkal. Dito, hindi lang pisikal na lakas ang hinasa,
kundi ang kakayahang gumawa ng mabilis at matitinding desisyon sa gitna ng panganib, mga operasyong lihim, mga misyon na matataas ang risk at isang mindset na malinaw. Unahin ang survival at walang lugar ang pag-aalinlangan. Ngunit ang pinakamalalim na sugat sa kanyang buhay ay hindi mula sa sarili niyang karanasan sa laban, kundi sa pagkawala ng kanyang kapatid, si Jonathan Netanyahu. Isang respetadong opisyal at leader ay napaslang noong Operation Entebbe, isang daring mission para iligtas ang mga bihag na Israeli sa Uganda. Mula noon, mas tumibay ang kanyang paniniwala na ang mga kaaway ay hindi dapat maliitin. Ang banta ay dapat pinipigilan bago pa lumaki, at ang kahinaan ay maaaring magdulot ng kamatayan. Sa mga mata ni Netanyahu, ang mundo ay hindi ligtas. Hindi ito patas at hindi ito mapagpatawad. Kaya para sa kanya, ang leader na nag-aalinlangan ay leader na naglalagay sa kanyang bansa sa panganib. Kung titignan mo ang pag-angat ni Benjamin Netanyahu sa kapangyarihan, hindi ito basta swerte. Isa itong kombinasyon ng timing, talino at malakas na mensahe. Nagsimula siya hindi bilang tradisyonal na politiko, kundi bilang isang epektibong tagapagsalita ng Israel sa mundo. Noong 1980s, nagsilbi siya bilang diplomat at kalaunan bilang ambasador ng Israel sa United Nations. Dito siya nakilala, hindi lang sa Israel, kundi sa international stage. Sa panahong ito, unti-unti niyang nabuo ang kanyang imahe. Isang leader na matigas, articulate at may malinaw na paninindigan sa seguridad. At ito ang eksaktong hinahanap ng maraming Israeli voters, lalo na sa panahon ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Pagpasok ng 1990s, tuluyan na siyang pumasok sa domestic politics sa ilalim ng Likud, isang right-wing party na kilala sa matibay na posisyon pagdating sa national security. At dito nagsimula ang kanyang mabilis na pag-akyat. Noong 1996, sa edad na 46, nagulat ang marami. Naging Prime Minister ng Israel si Netanyahu, ang pinakabatang nahalal sa kasaysayan ng bansa sa panahong iyon. Ang kanyang kampanya ay simple pero epektibo. Seguridad, lakas ng militar, at matigas na paninindigan laban sa mga kaaway. Ngunit ang kanyang unang termino ay hindi naging madali. Hinarap niya ang matinding pressure, mula sa peace process sa mga Palestino hanggang sa internal political division sa Israel. At matapos ang ilang taon, natalo siya sa eleksyon. Para sa ibang politiko, maaaring dito na natapos ang kanilang karera, pero hindi para kay Netanyahu. Sa halip na mawala, unti-unti siyang bumalik, mas handa, mas agresibo at mas strategic. Noong 2009 muli siyang naging Prime Minister, at dito nagsimula ang kanyang mas mahabang paghahari sa politika ng Israel. Sa mga sumunod na taon, naging isa siya sa pinakamakapangyarihang leader sa kasaysayan ng Israel. Paulit-ulit na nananalo, paulit-ulit na bumabalik, kahit sa gitna ng kontrobersya at kritisismo. At mula sa isang diplomat na nagsasalita sa entablado ng mundo, naging isang leader si Benjamin Netanyahu na hindi lang nakikinig sa kasaysayan, kundi aktibong hinuhubog ito. Pagdating sa politika, may isang prinsipyo na paulit-ulit mong maririnig kay Benjamin Netanyahu. Simple pero napakalinaw. Security bago ang lahat. Para sa kanya, hindi ordinaryong bansa ang Israel. Ito ay isang maliit na estado, limitado ang lupa, maliit ang populasyon, at napapalibutan ng mga rehiyong matagal nang may tensyon at alitan. Sa ganitong setup, ang isang maling desisyon, hindi lang basta political mistake, pwede itong maging existential threat. Kaya sa pananaw ni Netanyahu, ang seguridad ay hindi lang isang policy. Ito ang pundasyon ng buong bansa. Paulit-ulit niyang binabanggit sa mga talumpati, lalo na sa United Nations, na ang pinakamalaking long-term na banta ay ang Iran, lalo na sa usapin ng nuclear capability. Para sa kanya, kapag nagkaroon ng nuclear weapon ng Iran, magbabago ang balanse ng kapangyarihan sa buong Middle East at direktang malalagay sa panganib ang Israel. Pero hindi lang state actors ang tinitingnan niya. Mayroon ding mga non-state groups tulad ng Hamas sa Gaza Strip na paulit-ulit na naglulunsad ng rocket attacks papasok sa Israel. At para kay Netanyahu, ang mga ganitong banta ay hindi pwedeng hintayin na lumala. Dito pumapasok ang kanyang strategic mindset. Mas mabuting kumilos ng maaga kaysa magsisi sa huli.
Kaya ang approach niya ay kadalasang nakatuon sa tatlong bagay. Una, preemptive action. Kung may malinaw na banta, mas pipiliin niyang unahan ito kaysa maghintay na umatake. Ikalawa, military superiority. Naniniwala siya na kailangang manatiling mas advanced at mas malakas ang militar ng Israel, mula sa intelligence, air force hanggang sa missile defense systems tulad ng Iron Dome. At ikatlo, zero tolerance sa armadong kalaban. Para sa kanya, ang pagpapabaya sa mga grupong may kakayahang umatake ay isang risk na hindi pwedeng tanggapin. At dito nagiging mas komplikado ang usapan. Dahil habang para sa kanyang mga taga-suporta, ang security first ay isang kinakailangang prinsipyo para sa kanilang survival. Para naman sa kanyang mga kritiko, ito ay nagiging dahilan para sa patuloy na tensyon at escalation ng conflict. Sa huli, sa mundo ni Benjamin Netanyahu, ang tanong ay hindi kung magiging matigas ka o hindi, kundi kung gaano kalaki ang handa mong isugal para matiyak na ang iyong bansa ay mananatiling ligtas. Sa kasalukuyan, nananatiling isa si Netanyahu sa pinakamakapangyarihang leader sa kasaysayan ng Israel. Ngunit ang tanong, ang kanyang pagiging porsigido ba ay isang kinakailangang depensa o isang walang katapusang siklo ng karahasan?